Nanatili ako nakayoko dahil natatakot akong makita ang galit sa mukha ni Madam. Wala lang dating maamong mukha nito nung una ko pa siyang nakita. Ibang-iba na ito ngayon. Do you really think that Austin is serious about you? Maya-maya yung tanong nito sa akin. Nanguuyam pa itong tumawa kaya umangat ang tingin ko sa kanya. Ngunit yumuko din ako ulit dahil hindi ko kayang salubungin ang mga titig niya sa akin. Pumalakpak to ng dahan-dahan at tumakbang palapit sa akin. Nakatayo na to ngayon, ilang hakbang lang sa harapan ko. Look at yourself. Sa tingin mo, papayag akong katulad mo lang ang mapapangasawa ng anak ko? Do you really think that I would allow my son to be with someone like you? Wake up! You are just a maid. Katulong. Muchacha, hindi ka nababagay sa anak ko? Ay, ambisyosa si ate girl. Gold digger. Wow, tiba-tiba siya kung nagkataon. Correct, pero ayaw ni mother. Kawawa. Buhay rin ang gusto ni Ateng. Dinig kong komento ng mga tao sa paligid. Gusto kong depensa ng sarili ko pero para saan pa? Hinusgahan na nila ako kahit di naman nila alam kung anong katotohanan. Hiniyaan ko na lang ang mga luha kong tumulo. Kahit hindi ko masikmura ang mga pinagsasabi nila, hindi ko na magawa pang dispensa ng sarili ko. Ubos na ang lakas ko. Mahal ko si Austin dahil mahal ko siya. Hindi dahil pera niya lang ang habol ko at yun ang mahalaga. Nagmamahalan kaming dalawa at hindi totoo ang mga sinasabi nila. Patuloy lang akong tahimik na umiiyak. Gustong-gusto kong humagulgol pero pinipigilan ko ang aking sarili. Pakiramdam ko na mamanhid ang buong katawan ko sa mga pinagsasabi nila tungkol sa akin. Hindi pa nakontento si Madam at inangat pa niyang mukha ko gamit ang mga kamay niya. Marahas na hinawakan ng pangako na halos bumaon na ang kuko niya. Nanginginig man ang baba ko, nagmamakaawa kong tumingin sa mga mata ni Madam pero matalim ang tinging ibinalik niya sa akin. She pointed her finger in my forehead. Nakulang na lang ibaon niya ito doon. Ambisyosa ka? Muntik pang umatras sa mga magulang ni Stella nang dahil sa'yo. Duro niya sa akin. Napapikit pa ako na maramdaman ko ang dulo ng kuko niya na parang gumuhit sa noo ko. Pero baliwala ang sakit ng pagkakabaon ng kuko niya sa sakit ng revelasyon niya ngayon. Kung masasakit ang mga narinig ko kanina, pakiramdam ko ngayon parang sinaksak ang puso ko ng paulit-ulit. Halos mabingi ako sa narinig ko mula kay Madam. Parang pinipiga ang puso ko at parang nasusuka ako sa sakit na aking nadarama. Ibig sabihin pala magpapakasal si Austin kay Stella? Paano naman ako? Sabi niya akong mahal niya. Paano nangyari na magpapakasal siya sa iba? You don't know, right? She chuckled na tila natutuwa sa naging reaksyon ko. Binitawan nito ang mukha ko at marahang tinampal-tampal ang aking pisngi na may kasama pang mahinang tawa. You are so naive, girl. Kaya pala naloko ka ng anak ko. Do you know where is my son right now? Tubingin ako sa kanya at inintay ko kung anong idudugtong niya. He is with Stella right now, busy for the preparation of their wedding. You don't know it, do you? Hindi po totoo yan. Mahal po ako ni Austin. Nagmamahalan po kami, Madam. Mahina pero magalang ko pa rin sagot kay Madam. Hindi ko kayang basusin ang ina ng lalaking mahal ko. Kahit di niya ako gusto, ina pa rin siya ni Austin at kailangan ko siyang respetuhin. Mahal? She laughed sarcastically. Your love cannot help our companies, dear. Hindi mapapabago na lintik na pagmamahal na yan ng kumpanya ko. Naiintindihan mo ba yon? Marahan akong umiling sa kanya. Hindi ako maniniwala hanggat hindi si Austin na magsasabi sa akin na hindi niya na ako mahal. Look at this! Tinapat niya ang cellphone niya sa mukha ko. Pinakita niya sa akin ang larawan ni Austin at katabi nito si Stella na matamis na nakangiti sa kanya. Nakapulupot ang mga kamay nito sa braso ni Austin habang si Austin naman diretso lang na nakatayo. They are in Cebu right now. Doon sila magpapakasal ni Stella kaya personal nilang inimbita ang mga ninong at ninang nila. How sweet my son to Stella, isn't it? Pagmamalaki pa niya sa akin. Sila mismo nag-aasikaso ng kasal nila. Nakakatuwa, di ba? Cebu? Akala ko ba nasa Davao siya? Pero hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan ko munang pakinggan ang panig ni Austin. Hihintayin ko na siya mismo magsabi sa akin na hindi niya na ako mahal. Hindi po ako naniniwala sa inyo. Mahal ako ni Austin. Nagsisinungaling ka lang para malayo mo siya sa akin. Mahinang sabi ko pero mariin. Hindi ko na natapos na iba ko pang sasabihin dahil isang malakas na sampalang dumapo sa aking pisngi. Di ko na ininda kung gaano to kasakit kahit para ko nabibingi dahil pakiramdam ko namamanhid ang buong pagkatao ko. How dare you to answer me like that? You are just a maid. Katulong lang kita. Katulong?
Huwag kang ambisyosang pipiliin ka ng anak ko dahil ako ang makakalaman mo. Lumapit ang dalawang tauhan ni Madam para hawakan ang magkabilang kamay ko. Siguro iniisip nila lalaban ako kay Madam. Don't dare show yourself again kung ayaw mong ako mismo gagawa ng paraan para mawala ka sa buhay ng anak ko. Banta niya sa akin pero alam kong kayang-kaya itong gawin ni Madam. Leave and never come back. Walang puwang ang mahihirap na tulad mo sa buhay namin, sa buhay ng anak ko. Kailanman hindi kita matatanggap para sa anak ko. Ambisyosa? Inutusan niya ang mga tauhan niyang ilabas ako sa building. Halos kalad ka rin na nila ako. Kita ko ang awa ng mga taong nadaraanan namin pero may iba ding tila nandidiri sa akin. Hindi ko na alam kung ano pang iisipin ko. Ang gusto ko nalang gawin ngayon mawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Physical, mental, and emotional pain that's slowly taking over my whole being. Gusto kong maging manhid sa sakit. Bakit kailangan kong pagdaanan lahat ng to? Naging mabuti naman akong tao. Kahit walang pagmamahal si Chang at Chong sa akin na naging mabait naman ako. Wala akong inagrabyado pero bakit nangyayari sa akin to? Pagkalabas namin ng building, marahas akong binitawan ng mga tauhan ni Madam. Kaya nawalan ako ng balanse at bumagsak ako sa kalsada. Gamit ang natitirang lakas ko, tumayo ako kahit di ko naman alam kung saan ako pupunta. Nanginginig ang katawan ko sa bawat hakbang ng aking mga paa. Unti-unti na nanlalabo ang aking paningin at wala nang direksyon ang aking nilalakaran. Wala na ako nang alam sa mga nangyayari sa paligid. Ang gusto ko lang ngayon kalimutan ang lahat ng sakit na aking nararamdaman. Ilang metro pa lang ang layo ko na makaramdam akong may pumigil sa akin. Di ko na magawang lumingon sa kanya. Para na blanco ang utak ko na hindi ko na alam kung anong aking gagawin. Saan ka pupunta, Angelo? Aniya. Ang babaeng nakatira sa tapat ng bahay ni Austin, nakangising nakangiti sa akin. Kapag sinaswerte ka nga naman, no? Alam mo, akala mo makakatakas ka pa? Sabi niya pero hindi na maproseso ng utak ko kung ano man ang ibig niyang sabihin. Nanlalabo ang mga mata kong tumingin sa kanya. Kung papatayin niya man ako ngayon, ipagpapasalamat ko pa yun sa kanya. Wala na rin namang silbi ang buhay ko. Kinalimutan ako ng mga magulang ko. Hindi ko alam ang tunay kong pagkatao. Ang kaisa-isang lalaking minahal ko, tinalikuran na ako. Ayoko nang mabuhay. Pagod na ako sa lahat ng sakit at mga pasakit sa akin. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Saad ko sa mahinang boses. Nakita ko na tigilan siya pero agad din naman itong ngumisi. Nanilisik pa ang asol niya mga mata na para bang may tinatagong galit sa akin. Okay. Kinuha niya ang kanyang baril at kinasa. Madali ka naman palang kausap. Pinahirapan mo pa si amo. Pero bago niya pa maiputok sa akin ang kanyang baril, may isang sasakyan na mabilis suminto sa tabi namin. Agad nagsilabasan ang laman nito at dinamba ang babaeng may hawak ng baril. Pinikit ko ang aking mga mata dahil pakiramdam ko umiikot ang paligid ko. Hindi ko na alam kung anong ginawa nila sa babae. Naramdaman ko na lang may mga brasong humawak sa magkabilang balikat ko. Dinilat ko ang aking mata ngunit agad din tong tumiklop. Katrina? Oh God, princess, baby. Baby, you're alive. Yun ang huli kong narinig. Naramdaman ko na lang may brasong umaalalay sa akin at kinarga ko bago pa ako nawalan ng malay. I am staring at the photo of a 5-year-old girl wearing pink ball gown with a little tiara in her head. She is smiling sweetly in the picture. Her beautiful blue eyes reflected the happiness that she felt inside. The picture showed the little girl celebrating her 5th birthday with friends and family around her. Para nag-flashback lahat sa memory ko ang nangyari sa akin nung kabataan ko. I was standing in the center of the crowd, kasama ang nakakatanda kong kapatid na lalaki at mga magulang ko. All the kids gathered around me and they are singing me a birthday song. Beside me is my brother who looks dashing in his 3-piece black suit kahit bata pa ito. He looks like my dad but he got his eyes from my mom. I looked at him and he looks at me with so much love. Mom and Dad is behind us singing together before they asked me to blow my 5-layered birthday cake. Piling ko para akong prinsesa. Madaming mga bata, mga kaibigan at mga kakilala ni Mommy at Daddy, lahat nakikisaya. Everybody said in unison after singing the birthday song. Happy birthday, Katrina! Kumaway-kaway pa nga ako na parang prinsesa bago ko pumesto sa harapan ng cake ko. Make a wish, princess! Bulong ni Kuya sa akin. Hinawakan niya pa ang kamay ko para alalayan ako umakyat sa malit na step para maayos kong maiblow ang candles ko. Happy birthday, princess! We love you! My parents said. Damang-dama ko ang labis na
pagmamahal nila sa akin. Thank you po, Daddy, Mommy, and Kuya Zane. I love you too. Nakangiti kong sagot sa kanila. I love them so much. Lalo na ang Kuya Zian ko. He always play with me. Kahit pang girl ang mga laro ko, sinasamahan niya pa rin ako. Kahit malaki na si Kuya, lagi niya ako inuuna kaysa makipaglaro sa mga kaibigan niya. He always finds time for me, kahit Barbie at bahay-bahayan pa ang nilalaro namin. Palagi nitong sinasabi sa akin na masaya siya kapag masaya ako. He always makes me feel special. Siya ang palagi kong kasama dahil palaging busy sa work, sina Mommy at Daddy. Palagi niyang sinasabi na we have to understand our parents dahil para sa amin ang ginagawa nila. I can still remember, one time minimake-upan ko pa si Kuya. Kahit alam kong labag to sa kalooban niya, pumayag pa rin to dahil alam niyang matutuwa ako. I remember how we sneak out in the mansion at kung paano namin takasan ang yaya namin para lang makalaro kami sa malapit na park. Palagi akong pinagbibigyan ni Kuya sa mga kalokohan ko. One time, we are in the park and suddenly Kuya said this to me. I love you, princess. Always remember that Kuya is always here to support you in everything you do. You can tell Kuya everything. I can be your best friend. Kapag lumaki ka, poprotektahan kita sa mga maniligaw mo. I will protect you, baby. Tandaan mo yan, okay? Malaki ang ngiti kong tumingin sa kanya. Saglit kong iniwan ang mga laruan ko at yumakap ako kay Kuya. I love you, Kuya Zian. Sabi ko at saka pinupog ko ito ng halik sa mukha. That's how sweet Kuya Zian is to me. He keeps saying to me how much he loves me and how much he is na naging kapatid ko siya. Hindi ito nagdadalawang isip sabihin kung gaano ko kahalaga sa kanya. I may be young back then, but I already can understand how special and how loved I am by my brother. Hindi ko man maalala ng buo pero naalala si Kuya ng puso ko. Princess? Nagising ako na para bang may kumakausap sa akin. Marahan kong idinilat ang aking mga mata at ganoon na lamang ang pagkagulat ko na mabungaran kong familiar na mga matang nakatunghay sa akin. Oh God, Katrina! Princess! Gumaralgal ang boses niya. His beautiful black eyes watered as he stared back at me. Dama ko ang lungkot at pangungulila sa mga tingin niya sa akin. Di ko man siya kilala ng personal, pero parang kilala siya ng puso ko. Saan po ako? Nilibot kong aking paningin sa paligid at nakita ko kaming dalawang nandito. In hospital, princess? Naalala kong lalaking tumawag sa aking princess sa aking panaginip. Biglang may ibang naramdaman ng puso ko nang tumitig ako sa mga mata niya. Parang pamilyar siya sa akin. Hindi ko lang matandaan. Pero bigla ko naalala ang nangyari sa akin kanina. Baka nagpapanggap lang din tong lalaking nasa harapan ko. Baka tulad lang din siya ng mga lalaking kilala ko na pagdating ng panahon sasaktan lang din ako. Nakaramdam ako ng takot. Nagsimulang manginig ang aking katawan. Hindi ko alam paano ako nakatakas dito. Tinignan ko ang aking kabilang kamay, may swerong nakakabit dito. Kinapa ko ang aking tagiliran at may bandage na ring nakalagay. Di rin ako masyadong makagalaw dahil nanghihina ang katawan ko. Siguro dahil sa pagsuntok ni Chong sa akin kanina at ang pagsampal ni Madam Kailin sa akin. Pakiramdam ko nga namamaga ang pisngi ko, pero hindi ako po pwedeng manghina. Kailangan kong makatakas dito. Kailangan ko iligtas ang aking sarili. Siguro bago nila ako patayin, ginamot muna nila ako. Hinintay bago magasing, saka ako gawa ng masama. Kung ano-ano na ang pumapasok sa aking isipan. Nagsisimula nang mamawis ang aking mga katawan, kahit sobrang lamig pa ng aircon dito sa loob ng silid. Nakita ko pa nakatitig siya sa akin. Ang malamlam niyang mga mata ay may namumuong luha. Sino po kayo? Maawa po kayo sa akin, huwag niyo po akong sasaktan. Mahinang pakiusap ko sa kanya. Princess, tawag na ulit sa akin. Hindi princess ang pangalan ko, sagot ko. Please kuya, maawa po kayo sa akin. Susundin ko sinabi ni madam, lalayo na ako. Huwag mo lang ako saktan, maawa kayo. Di ko napigilan ang pag-uunahan ng mga luha ko. Lalayuan ko si Austin. Papipilitin kong kalimutan siya. Sisikapin kong mabuhay at hanapin ang tunay kong pamilya. Pakiusap, huwag niya lang ako sasaktan. I saw his brows furrowed and his jaw clenched after I mentioned Austin's name. Humakbang to palapit sa akin. Pero agad kong itinaas ang kamay ko. Huwag kang lalapit, sisigaw ako. Kumislot ang puso ko pagkarinig sa tawag niya sa akin. Baby? Isa lang ang tumatawag sa akin ng baby pero kinalimutan din ako. Tinalikuran na parang basura.
Nawalang parang bula pagkatapos akong pausahin na mahal niya ako. Huwag kang lalapit, sabi. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ko. Sinubukan ko kalasin ang swero sa kamay ko pero agad niya ako niyakap. Di ko siya kayang itulak dahil sobrang higpit ng pagkakayakap niya sa akin. Naramdaman ko nanginginig ang katawan niya. Parang awa niya na po, huwag niyo ako sasaktan. Pagmamakaawa ko. Gusto ko pa pong mabuhay. Princess, calm down. Aniya pero patuloy ako nagpupumiglas. Please, pakawalan niyo ako. Ayoko pang mamatay. Parang awa niyo na. Sa bawat pagpupumiglas ko, siya ring paghigpit ng yakap niya sa akin na para bang takot na takot tong makawala ako sa kanya. Sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Nanginginig ako sa takot at di ko na ininda ang sugat sa tagiliran ko. Pakiramdam ko dumugo ulit ito sa kagagalaw ko. Baby, this is Kuya Zian. I'm your brother. Hindi kita sasaktan? Gumaralgal ang boses niya at naramdaman ko. Yumuyugog ang balikat niya. Muli niya ako niyakap na mahigpit at tinagka ng tuktok ng ulo ko. No! Bitiwan niyo ako? Tulong! Tulungan niyo po ako! Humahagulhol na ako dahil pakiramdam ko wala nang boses ang gustong lumabas sa lalamunan ko. Parang unti-unti nang nauubos ang lakas ko. I'm sorry if Kuya failed to protect you, Princess. I am so sorry, baby. I'm so sorry. Bulong nito sa akin. Dama ko ang kalungkutan sa boses niya. Sa muling pagkakayakap niya sa akin, doon ko naramdaman ang pagkalma ng kalooban ko. Hindi man siya maalala ng isipan ko, ngunit nadama naman siya ng puso ko. His hug is familiar. Ang init ng yakap niya ay parang nababalik sa aking alaala. Kuya? Parang may kumistot sa puso ko nang tinawag ko siyang kuya. The feeling is so familiar to me. My heart recognized him. Kuya kita? Yes, Princess. Si Kuya Zian to. Marahan tong lumayo sa akin na maramdaman niyang kumalma na ako. Hinawi niya ang mga buhok kong nakatabon sa aking mukha at masuyo niyang hinalikan ang noo ko. Nang tumingin ako sa mga mata niya, nakita ko ang pag-uunahan ng luha dito, kaya hindi ko na nabigilan ng muling pag-iyak. Biglang bumuhos ang alaala ko noong kabataan ko. Ang mga alaala ko kasama nag-iisa kong kapatid, ang matalik kong kaibigan, si Kuya Zian ko. Di ko man maalala ng lubusan pero alam ko, alam ng puso ko na siya ang kapatid ko. I don't know how to react right now. I still can't believe that I'm looking at the boy in my dream, my brother, my best friend and my protector, my Kuya Zian. Kuya? Inangat ko ang aking kamay para hawakan ang mukha niya. I want to make sure that I'm not just dreaming and this person in front of me is real. I don't want to blink dahil baka pagpikit ko, bigla na lang siyang mawala sa aking harapan. Kinurot ko pa ang braso ko para masiguro gising ako. Nakaramdam ako ng sakit. Uulitin ko pa sana pero pinigilan niya na ako. Don't hurt yourself, Princess. You're not dreaming. Sabi niya habang hawak ang dalawang kamay ko at malambing na nakatingin sa akin. Kuya Zian? Kuya Zian ko. Paniniguro ka pa. Halos hindi ko rin makita ng ayos ang mukha niya dahil sa namumuong luha sa mga mata ko. Yes, Princess. I'm your Kuya Zian. Your Kuya Zian as you used to call me. Kumurap to at muli na namang may pumatak na luha sa itim niyang mga mata. I'm sorry, Princess, kung hindi ka naligtas ni Kuya, but I swear to God, hinanap kita. Hinanap ka ni Kuya. Walang araw na hindi ko hiniling na matagpuan na kita. All my life, I've been blaming myself sa pagkawala mo. Humahagulhol pang sabi nito. Kasalanan kong lahat, Katrina. Kung di sana kita pinabayaan, hindi mo mararanasan lahat ng to. Parang piniga ang puso ko sa nakita, na sakit sa mga mata niya. I feel so guilty thinking that my family abandoned me, that they forgot about me.